Great day! Hello po sa lahat. This is RYG. Welcome po sa aking video na ito. And sa lahat po na makakapanood ng video na ito, sana ma-inspire po kayo. Again, my name is Ring Guerrilla po or Ryan Guerrilla in my true name. So, former OFW po ako. And nag-start po ako dito ma-involve sa empowered consumerism last 2014. Nasa Saudi pa po ako. And bakit ko nga ba sinubukan yung empowered consumerism? And then bakit ko sineryoso po itong negosyo na ito kahit nasa Saudi pa ako that time? It's because po that time, 2014, 6 years na rin po ako na ginagawa ko lahat ng sipag, ng effort ko sa trabaho ko bilang welder. Pero, alam mo yun, hanggang sa makasurvive pa rin, ganun pa rin paulit-ulit yung nakukuha ko. Lahat, meaning, magsisipag ako ng isang buwan, and after that, kukuhanin ko po yung sweldo ko, papadala sa pamilya, magtitira ako ng konti, pang-allowance ko. Pero, ibig sabihin, at that time, naintindihan ko po na nagtatrabaho lang ako para makasurvive lang ako sa abroad. And then, para lang din makasurvive po yung aking pamilya dito sa Pilipinas. And that time, doon ko po na-realize yung mga bagay na ganon, na wala pong napupuntahan yung lahat na binibigyan ko ng atensyon. So, ang ginawa ko, kumbaga, ako rin kasi po yung tipo ng tao na umabot sa point na napapagod na po ako sa pagiging OFW. Kasi, kung maintindihan po ninyo, walang nangyari in 6 years time. Wala pong naibigay sa akin na magandang buhay or anuman pong investment or anuman pong napundar ko. Wala po talaga. Kahit po isang poste ng bahay or isang gulong ng sasakyan, walang-wala po talaga. It's because that time, single pa po ako that time. So, and then parang in-enjoy ko lang yung trabaho, in-enjoy ko lang po yung moment, ganun. Pero, hindi ko maintindihan or hindi ko naunawaan na yun pala yung mga bagay na nasayang. Yung oras na dapat na yun, kung gaano ako katagal sa abroad. Yun yung mga oras na nawala na dapat kasama ko pala yung pamilya ko at ine-enjoy ko po yung moment namin na magkakasama. Pero dahil nga sa kakulangan ng kaalaman about sa pagnenegosyo, kaya po tumagal ako ng ganon, dahil din po sa mindsetting ko, sa programming ko na sige lang, trabaho lang, and then next na lang ulit. Pagka next month, kuha na lang uli ng sahod ulit. And then the same, padala ng padala. Meaning to say, hindi po nakatulong sa akin o hindi po siya nagtawid sa akin upang matapos ko po yung paghihirap ko sa abroad. And the fact na sa pag-a-abroad ko, doon ko rin po na-experience yung mga worst. Diba? Experience na nawala yung father ko, nasa abroad po ako. And then napakahirap na I know marami pong makaka-relate dito ngayon sa video na ito na sobrang hirap po talaga mawalan ka ng mahal mo sa buhay, nasa abroad ka, hindi ka makauwi. And then yun, after nyan, ano pa niyanig ng Yolanda, ng Baguio po yung kamag-anak ko, pamilya ko naman sa Leyte. So napakahirap din talaga. Isipin nyo, 4 days po wala po akong tulog, hindi ako nakapasok, hindi nakapagtrabaho. Mahirap sa mahirap. So sabi nga, ito na lang po advice ko sa lahat na makakapanood ng video na ito. Ito gusto ko lang po kayo i-inspire today na isa po akong ordinaryong tao lang, isang welder, isang galing din sa hirap, alam din kung ano ang hirap, ano yung sitwasyon, experience, or pakiramdam ng mahirap. Kasi galing din po ako doon. Kaya I decided lang po na sumubok dito sa empowered consumerism. At ginawa ko, hindi lang yung sumubok po ako kasi kumbaga, I did my part, inaral ko po yung business, hanggang sa ginawa ko po yung business na ito, kahit part-time lang nasa Saudi ako, parang ginawa ko po siyang daily routine, na habang kahit nasa trabaho po ako, as long na may pagkakataon, nakakahawak po ako ng cellphone ko, ginagawa ko yung business. Hanggang sa pag-uwi po ng camp namin, todo pa rin, hataw pa din sa online. Tapos kahit abutin na po ako ng magdamag ng hanggang madaling araw ng 2 a.m., wala na pong tulugan yon. Kasi 4 a.m., gigising na rin po ako sa trabaho, papasok sa trabaho. And that time, na-experience ko po sa paghataw sa lahat ng hindi pa ito nagagawa. Isipin nyo guys, part-time ko ginagawa dahil iisa lang po ang nasa isip ko that time. Yung determinasyon ko is yung pangarap ko. Alam ko yun ang makukuha ko. Kaya guys, nagawa ko po yung, isipin nyo po, kasi pag lumagpas na po ng 2 a.m., yung hataw ko sa business, hindi na po ako natutulog.
tuloy-tuloy na po yung diretso sa trabaho, ganun din. Pero laki pasalamat ko po dahil sa C24 na product po ng Empower Consumerism. Yun po yung parang nag-sustain sa akin ng lakas, ng enerhiya, na magawa ko po yung trabaho ko at the same time, din magawa ko din po yung business na to. So isipin nyo po, nagawa ko po yung 48 hours nagising po ako, ginagawa ko yung trabaho ko, ginagawa ko po yung business na ito. So, hindi naman po imposible. Kaya hindi po imposible o kaya mas deserve ko na kumbaga umabot ako sa ganitong point kung ano po yung mga achievements ko ngayon dito sa Empower Consumerism. Guys, ito lang po masasabi ko. Napakasimple kong tao lang, ordinaryong tao lang. Pero, nung simulan kong mangarap, nagsimula din po ako sa pagiging OFW. Pero nagkamali po ako. Hindi po talaga dyan ibibigay yung pangarap mo. Kumbaga hanggang sa mabigay mo lang yung needs ng pamilya mo. Pero hindi yung sapat. Hindi pa sapat yon. Ngayon, kung pag-uusapan ng pangarap, dito mo yun gawin. Kasi I'm sure, matuturuan ko po ng tamang programming sa isip mo kung paano mangarap ng tama. At matuturuan ka ng mga tamang aksyon kung ano yung mga dapat mong gagawin para maabot mo yung pangarap mo. And today po, ito po ay gusto ko lang po ipakita sa inyo ito para ma-inspire po kayo. So yung dati, I know walang business na kikita ka kagad ng sobrang laki, na magbo-boom ka agad. Walang ganon. Kahit naman anong success na gusto mong maabot, wala pong madali. Okay? So ito po, inspire ko lang kayo today. Ito po yung chineke ko po sa Empowered Consumerism. Kung makikita po ninyo, ito po yung name ko. Ayan. Yun. Tapos, ito po yung word. Ayan. Ayan. 203,226 pesos. So, August 26, 2020. Sobrang, alam nyo, worth it lahat ng pinaglaban ko dito. So, sabi nga, ito na lang po sa mga nagsasabi pong OFW na hindi pa sumusubok dito or even po yung mga member na nagsasabi na mahirap po yung networking, mahirap po yung gagawin dito. Ito na lang po sabihin ko sa inyo. Sa lahat ng mahirap, ito na po yung pinakamadali para makuha mo yung pangarap mo. Kasi isipin mo lang po, ngayon, to be exact, 5 years mahigit na po ako sa company. Kasama na po yung nasa Saudi ako na 1 year. Kasi after po nun, nakauwi ako. In 1 year time, nakauwi ako for good. And then full time ako ngayon dito. Ito na lang po. Mas mahirap pa ho yung araw-araw mong ginagawa dyan. Kung OFW ka po, or empleyado ka man, napakahirap po ng ginagawa mo. Naisipin mo, araw-araw mong ginagawa, ginugusto mo, wala ka kasing choice. Nag-a-after ka lang po. Sa sahod mo na yon, nakakaperang ko, at hindi man po sapat para makuha yung pangarap mo or mabigyan mo yung pangarap ng iyong pamilya, especially ng iyong anak. Okay? Ito na lang po, sa lahat ng paghihirapan mo, wala ka nang ibang susubukan pang iba ngayon para makuha mo yung pangarap mo. Ito na lang po yung pinaka mas mabilis ngayon. At sa panahon, isipin nyo po kahit panahon ng pandemic, ng COVID, so nakaka-inspire lang kasi kahit po ako na-touch, kumbaga, na-appreciate ko lahat ng mga bagay na wala ako noon. Kasi bakit? Ngayon po ay nagkakaroon na ako. Dahil po sa negosyo na ito. Naisipin nyo, ginagawa ko lang po ito sa bahay. Okay, di ba? Kung alam niyo po yung work from home, di ba? Yun po yung uso ngayon. Yan po yung trend ngayon eh. Kaya po siguro hindi lumalaki income mo kasi hindi mo pa ito sinusubukan, hindi mo pa ina-adapt yung new norm ngayon na which is makakapagtrabaho ka sa negosyo mo kahit po nasa bahay ka lang. At ang maganda nito guys, ito po, kasama ko pamilya ko. Okay, kasama ko pamilya ko, kasama ko yung anak ko, andito lang ako sa bahay, ginagawa ko itong business na to through online, through Facebook. Pero, ang maganda, kasama ko rin sila kumikita. Nung OFW pa po ako. Kung ikaw OFW ka ngayon po, kumikita ka para sa hindi sapat pero malayo ka pa sa kanila. Tama? Hindi mo alam kung ano yung mga pangamba nila araw-araw, hindi mo alam kung ano mga pinagdarasan nila araw-araw. Siguro yung makauwi ka na for good at sana makapiling ka na nila. Di ba? Pero sa akin, guys, ito na lang po. Once sumubok ka po sa Empowered Consumerism, ito lang po ang pwedeng ibigay sa'yo. Number 1,
time freedom. Ngayon na OFW ka po, hindi mo may bigay yung time sa iyong pamilya. Sabihin na natin tumatawag, nagkakausap kayo. That's not enough. Ngayon, ang time, isipin mo na lang po, 2 years ng contract mo dyan. Pag uwi mo dito kung magbabakasyon ka, malaki na po yung 1 month. Okay? Malaki na yung 1 month na kumbaga magbabakasyon ka, mag-stay ka rito. Isipin mo yun, 1 month lang yung time mo sa iyong pamilya versus yung 2 years. 'Di ba? 2 years, sabihin na lang natin, kasi 24 months yan, 23 months. Yung binuno mo sa iyong trabaho, and 1 month lang sa iyong pamilya, then balik ka na naman sa abroad para sa hindi sapat na kita. Financially, freedom. Yun yung ibig sabihin na dito, kapag sinubukan mo po ito, pinaglaban mo yan dito, inaral mo yung business, gawin mo lahat ng dapat mong gawin, ng mga tinuturo, ng mga apply mo, I'm sure, magiging financially free ka rin. Ito na po yung sinasabi. Na kapag habang nandiyan ka pa sa abroad, na ginawa mo yung part mo rito, nag-sacrifice ka, although napapagod na pupuwit ka, it's okay kasi alam mo yung makukuha mo. And ngayon, ito makukuha mo. Kasama, may time ka na sa pamilya mo, may time ka na sa family mo, habang kumikita ka dito sa negosyo. And yan po yung financially free. Na ibig sabihin po, yung dati, 20,000 lang kinikita mo dyan sa abroad. Tapos paghahati-hatiin pa yan. Di ba? Iiwan ka pa ng allowance mo, pang sabon, etc. Di ba? Tapos yung ibang interest nun, papadala mo na sa pamilya. Then, pagdating sa iyong pamilya, madami pa rin ang kulang. Kasi hindi sapat. Sasabihin pa ng iyong pamilya, naku na, sa susunod naman, dapat buuin mo naman ng 20,000. Di ba ang lupit? Di ba ang lupit? Kaya guys, ako sa inyo, magising na po kayo. Kasi ang lahat ng nangyayari ngayon dito sa new norm neto, kumbaga sa amin, o sa maraming tao, ang COVID-19, itong pandemic na nangyari sa buong mundo, ito po ay lesson sa lahat. Okay? Kung ikaw po yung tipong matagal ka nang wala pang ipon, wala kang direksyon sa buhay, wala pong nangyayaring maganda sa buhay mo, iyan po'y lesson dapat na kumbaga kung paano mo siya tanggapin. Tanggapin mo siya as lesson sa buhay mo. Kasi bakit? Yan po yung nagre-remind sa'yo na paano na lang kung meron pang mas susunod na mas malupit na event na mangyayari sa mundong ito. And then, the same pa rin ang buhay mo. The same, broke ka pa rin, wala ka pa rin ipon, wala ka pa rin kahit na anong maibibigay na, alam mo yun, safety support sa iyong pamilya just in case na may dumating man po, nasa ko na. Diba? Hindi mo alam kung saan ka huhugot. Kasi ngayong panahon na ito, napaka-importante po ng pera. Okay? Hindi man natin sinasamba yung pera, pero because the lack of money, kakapusan ng pera, naapektuhan po yung mga importante, mga bagay dito sa mundo o sa buhay natin. Yun po yung pamilya natin. Kaya ako sa'yo guys, ngayon pa lang, kung napapanood mo po yung video na ito, kung meron mo po nag-share nito sa'yo, balikan mo yung tao na yan. Tanungin mo kung paano ito. At sa lahat po, syempre, na makapanood ng video na ito, na personal ko na-invite dito. So, ito po ay, kumbaga, I hope na ma-inspire ka dito. And I hope na ma-appreciate mo po yung message ko. Kasi, that's the reality. Yan po yung realidad na nangyayari sa buhay natin, sa buhay ng bilang OFW. Kung ikaw po may anak, sabihin po natin, wala kang problema pag uwi mo, nakapagtapos ng mga anak mo, and then, isipin mo na mabuti. Isipin mo na mabuti yung mga oras na natitira mo. Ano bang gagawin mo? Mag-i-stay ka na lang po nakatambay kasi retired ka na. Okay? Wala ka nang gagawin. Pero sabi ko lang po, mas dyan, mas marami ka pang, kumbaga, mas ma-attract na, alam mo yun, mga hindi maganda na mangyayari sa katawan, meaning to say, yung mga, pag wala ka nang ginagawa at nasanay ka sa trabaho mo, so kapag naging parang stagnant ka na lang sa bahay, parang bedridden ka na lang, ganun, mas doon mo pa ma-attract or makukuha yung mga sakit na hindi mo akalain na darating sa iyo, lalo na kung may edad ka na po, 'di ba? So ito na lang, marami mang lesson sa ating buhay, so i-appreciate mo 'yan, at lagi po tayong magpapasalamat sa taas na everyday, katulad po nito, meron po kayo napapanood na video na kung saan nagbibigay ng opportunity sa inyo
Ang wala po kayong ibang gagawin, kundi appreciate nyo lang po, and then balikan nyo yung tao nag-share ng live or ng video na ito, para nang sa ganun, syempre maunawaan mo na mabuti yung business. Kasi napakaano naman po kung kami lang po yung gumaganda ang buhay dito. Sa labas, yung mayaman, sa labas, hindi niya mai-share sa'yo kung paano siya yumaman. Ngayon, napakaganda lang po dito sa ating industriya, sa empowered consumerism. Kasi bakit? Ito po yung tipo ng negosyo, ito po yung tipo ng kahit mga mayayaman na tuturuan ka na yumaman din, na magbago din ang buhay mo, na matapos din yung paghihirap mo dyan sa ibang bansa. So, yun lang po yung kayang ibigay nito sa'yo, pangarap mo. Pero, pag sinubok mo, walang imposible. Pag sumubok ka, gawin mo na ang lahat, at huwag kang hihinto hanggat hindi mo yan nakukuha. Sabi nga, tuloy-tuloy mo lang. Tuloy-tuloy mo lang hanggat nakikita mo na yun ang paruroonan mo, huwag kang titigil. Tuloy-tuloy lang. Kasi every hour, every day, na meron kang ganong pag-asa na nararamdaman, at sa pagtuloy-tuloy mo, everyday, hindi mo lang alam, marami pong opportunity na nag-o-open din para sa'yo. So, kung napapanood mo itong video na ito, balikan mo na po yung taong nag-invite sa'yo, and I'm sure siya po ang makakatulong sa'yo na maging successful ka rin sa buhay. Again, this is Rain Guerrilla po, RYG. So, see you po sa susunod na mga araw. Kasi bakit? Ilalabas ko na yung first card ko. Dating OFW, di marunong mangarap, pero because of this business, nakuha natin mangarap at makuha ang ating pangarap. Bye! Par.